Matapos ang isang gabing pilit nililimot ang gulo ng kanyang isip, sasalubungin si Dylan ng katotohanang hindi laging kayang takasan ang mga problema, lalo na pagdating sa kanyang emosyon kay Fernanda at sa malaking desisyon niya na lumayo habang pilit naman pinoproseso ni Amaya ang magkakasunod na pag-alis ni Fernanda at ng kanyang Kuya Dylan sa kumpanya. Gagamitin niyang lahat ng kanyang galing para matuntun kung saan talaga nagpunta ang nawawalang prinsipe. Ngunit sa pag-uwi ni Dylan sa Corner Village, isang matinding dagok ang naghihintay sa kanya na susubok sa kanyang katatagan bilang anak. Tara na't tuklasin ang maemosyon at puno ng revelasyong kabanatang ito. Simulan na natin. Isinanda ni Dylan ang likuran sa headboard ng kama habang nakatitig sa babaeng katabi niya. Tulog pa rin ito. Hindi niya akalain na berhen pa ito nang makuha niya. Nasa bunot niya ang buhok. Naguguluhan siya ngayon kung ano ba talagang nararamdaman niya. Maraming tumatakbo sa isipan niya at nakapagpadagdag palalo ng sakit sa kanyang ulo. Masyado siyang maraming nainom kagabi at hindi na siya nakapag-isip ng maayos. Pakiramdam niya nag-take advantage siya sa sekretarya niya porket alam niya na may gusto ito sa kanya. Tumagilid paharap sa kanya si Fernanda at niyakap ang bewang niya habang nakaidlip pa rin ito. Fernanda, mahinang tawag niya. Alam niyang nagising ito, ngunit ayaw pa nitong magmulat ng mata. Sorry. Sa wakas ay naisatinig niya. Hindi niya alam kung humihingi ba siya ng sorry dahil ginalaw niya ito ng kahit na walang pagmamahal na namamagitan sa kanila o humihingi siya ng sorry dahil hindi niya kayang panagutan ang nangyari sa kanila. Gulong-gulo talaga ang utak niya. Nasa kalagayan siya ngayon na hindi pa mahanap ang sarili niya kung ano ba talaga ang gusto niya. Nangungulila siya sa isang pamilya. Ngayong natagpuan na ng Mommy Elizabeth niya ang pamilya at naging buo na ulit ang mga ito, pakiramdam niya wala na siyang dahilan para manatili pa sa tabi nito. Siguro, panahon na para hanapin niyang sarili at balikan ang kanyang ina na matagal na naghihintay sa kanya. Kailangan niyang harapin ang masakit niyang nakaraan upang ipagpatuloy ang sarili sa kasalukuyan. Hindi umimik si Fernanda nang marinig ang sinabi ni Dylan. Sobrang sakit ng nararamdaman niya ngayon pero ginusto niya ito at wala siyang pinagsisisihan sa mga nangyari sa kanila dahil wala siyang ibang lalaki na gustong maging ama ng anak niya kung hindi si Dylan lang. Alam niyang fertile siya kagabi kaya sinadya niyang magpubuntis dito. Hindi ba siya nito pananagutan? At least meron siyang anak mula dito. Inipon niya ang lahat ng lakas ng loob. Unti-unti niyang minulat ang kanyang mga mata at malapad ng umiti kay Dylan. Good morning. Saad niya sabay halik sa labi nito. Hindi alam ni Dylan kung bakit hindi siya umiwas nang hinalikan siya ni Fernanda. Hinawakan niyang kamay nito at sinabing, Fernanda, alam kong ang nangyari sa atin kagabi ay hindi dapat nangyari. Magulong utak ko kagabi at gusto ko lang na may pagbabalingan na sama ng loob. I'm sorry kung ginawa lang kitang pampalipas oras upang matakasan kong lahat ng gumugulo sa utak ko. Gumuhit ang sakit sa puso ni Fernanda dahil sa narinig. Ngunit wala siyang karapatan na magreklamo dahil ginusto niya ito. Wala kang dapat alalahanin sa akin, Dylan. Ginusto ko rin ang nangyari. Kaya hindi ko hilingin na panagutan mong nangyari sa atin kagabi. Mahinang sagot ni Fernanda. Pilit tinatakpan ng sakit na kanyang nararamdaman. Pero paano ka? May himig na pag-alala na tanong ni Dylan. Anong paano ako? Dylan, hindi ako gumagawa ng isang bagay na alam kong pagsisisihan ko. May sarili akong prinsipyo. Ginawa ko to dahil ginusto ko at asahan mong ito ng huling pagkikita natin. Salamat at binigyan mo ko ng pagkakataon na iparamdam sa iyong pagmamahal ko. Wala akong ibang lalaki na pinapangarap kung hindi ikaw lang, Dylan. Parang iiyak na wika ni Fernanda. Ngunit magulo pang isip ko ngayon, Fernanda. Hindi ako makapagdesisyon ng maayos. Ayokong isali ka sa gulo ng buhay ko at hindi ko pa alam kung ano ba talagang gusto ko. Ngunit aaminin ko, simulat sa pool, wala na akong gusto sa'yo. Hindi ikaw ang babae na laman ng pangarap ko.
Tila sinaksak ng matalim na punyal ang puso ni Fernanda matapos marinig ang sinabi ni Dylan. Alam niyang nagpakatotoo lang ito sa sarili niya at masakit sa lahat ang magising ka sa katotohanan na ang mahal mo wala ring pagmamahal sa iyo, na kinailangan mo pang magpakatanga para lang makuhang pagmamahal niya. Ngunit talagang hanggang dito na lang sila ni Dylan. Hindi na siya aasa pa na magiging sila. Lihim niyang pinahid ang mga luha niya, ngunit hindi yun nakaligtas kay Dylan. Hindi alam ni Dylan kung anong mararamdaman niya nang makitang umiiyak si Fernanda. Parang gusto niyang magsisi dahil sa sinabi niya, ngunit ayaw niya na umasa ito sa kanya. Kinuha niyang 2 envelope, isang makapal at isang manipis. Ito, sana sapat na yan para sa'yo. Upang kalimutan ako. Binigay ni Dylan ang makapal na envelope kay Fernanda. Matagal na nakatitig si Fernanda sa makapal na envelope. Ayaw niyang isipin na isa siyang babaeng bayaran dahil binayaran siya nito sa isang gabi nilang kapusukan. Gayunpaman, pinilit niyang ngumiti at tinanggap ang kapal ng sobre na naglalaman ng maraming pera kahit pa na hindi naman talaga niya ito kailangan. Hihingi sana ako ng pabor sa'yo. Kung pwede, ibigay mo rin tong sobre sa CEO ng Tuason Comcorp. Sabay bigay ng manipis na kulay puting sobre sa kanya. Nakasarado yun, kaya hindi na siya nagabala pang buksan yun. Isa pa, hindi naman yun para sa kanya. Sige, sagot niya at bumangon na. 4:00 na ng madaling araw, kailangan niya nang umalis. Saan ka pupunta? Pwede ka bang magpahinga muna dito? Maaga pa, saad ni Dylan. Kasalukuyan silang nasa kondo na binili niya. Siya lang ang nakakaalam ng kondo unit na ito. At sa Fernanda pa lang ang kauna-unahang tao na dinala niya dito. Hindi nga niya alam kung bakit naisipan niyang dalhin dito na marami namang hotel na pwede niyang pagdalhan sa babae para sa isang gabi lang. Kailangan ko nang umuwi. Isa pa, ayaw ko na may makakita sa akin dito. Baka makarating sa Tuason Comcorp. Ayaw ko magkadagdag pa ito sa problema mo. Nakangiting sagot ni Fernanda. Hindi na siya nagabala na lingunin si Dylan. Lalo lang siyang nasasaktan. Nagmamadali na siyang nagbihis at kinuhang 2 envelope nang makita ni Dylan ang suot nitong maikling palda at luwa ang dibdib na crop top. Agaran siyang tumayo at kinuha ang mahaba't makapal niyang black suits na abot hanggang tuhod ni Fernanda. Napaawang ang labi ni Fernanda nang makitang walang saplot na katawan ni Dylan habang pinapasok sa kamay niya ang suits nito. Umiwas siya ng tingin nang mahalata nito na nakatingin siya sa parte ng ibaba dahilan upang mapangiti si Dylan. You want to memorize my sword, ha? Nakangising wika nito dahilan upang matunaw sa hiya si Fernanda. Totoo naman kasi talaga, minimemorize niya ang laki at haba ng Mongolian sausage nito at masasabi niyang meron nga itong may pagmamayabang. I have to go. Sagot niya at hindi na siya nagabala pang tanggalin ang suits na pinahiram ni Dylan sa kanya. Remembrance na rin niya ito. Sakaling mang magbungang ginawa nila kagabi, itong suits na to ang gagawin niyang kumot para sa magiging baby niya. Pero sisiguraduhin niyang maibibigay niya rito ang kumpletong pagmamahal upang hindi niya nahahanapin pa ang kanyang ama. Napabuga ng hangin si Dylan matapos makitang pagsara ng pinto. Hindi niya alam kung bakit parang nakaramdam siya ng pangungulila ngayong wala na sa Fernanda. Maybe he just missed his real mother. Nagdesisyon siya na wag nang bumalik sa pagtulog. Nalaman niya kahapon na nagkasakit na rin ang kanyang ina, kaya kailangan niyang umuwi. Samantala, 7:00 pa lang ng umaga, naghahanda na si Amaya upang pumunta sa opisina. Alam niyang marami siyang nakapending na gawain sa Tuason Comcorp ngayon. Isa pa, excited siyang ipaalam kay Dylan ang tungkol sa balita na ito ang tunay niyang kuya. Pababa siya ng hagdan nang sinalubong siya ni King Charles at Doña Elizabeth. Anak, aalis ka? Tanong ng kanyang ina. Yes, Mom. Kailangan ko munang bumalik sa opisina sa Tuason Com. Marami kasi ako nakapending na kailangan kong pirmahan ngayon. Sagot niya sa ina. Anak, wala ang Kuya Dylan mo sa bahay ko. Hindi rin siya umuwi kagabi. Nagtataka ako kung bakit naka-off pa rin ang cellphone niya. Parang iiyak na naman si Doña Elizabeth. Huwag kayong mag-alala, Mommy. Pupunta ako ng opisina. Sigurado ako na pumasok yun ngayon. Huwag na kayong mag-alala kay Kuya.
Matanda na yon. Baka nakipag-hangout lang sa barkada niya at hindi na nagabala pang buksan ang kanyang telepono. Paliwanag ni Amaya upang maibsan ang pag-alala ng kanyang ina. Sana nga anak, ngunit ngayon lang kasi nagkaganito si Dylan. Dati pa, hindi talaga yun papayag na hindi ako tawagan araw-araw. Kahit na gabi na ito kung umuwi, dadaan na muna yun sa silid ko para masigurong walang nangyari sa akin. Mapagmahal na lalaki ang kuya mo, Amaya. Kaya nagtataka ako kung bakit ngayon hindi niya na naiisip na tawagan pa ako. Tuluyan ng umiyak ito. Elizabeth, tama na yan. Malaki na si Dylan. Hintay na lang natin ang tawag ni Amaya mamaya kung nandun nga ito sa opisina niya. Saway ni King Charles. Siya nga pala dad, tulog pang mag-ama ko. Pakisabi na lang kay Marlon na pumunta ako ng opisina. Himala naman niyang asawa mo anak. Pinuyat mo ba kagabi at tinanghali ng gising? Agad na siniko ni Doña Elizabeth si King Charles dahil sa sinabi nito. Maghunos dili ka nga sa mga pananalita mo, Charles. Parang hindi ka hari kung magsalita ka. Paninira mo ni Doña Elizabeth. Paano kasi? Nahawaan na ni Marlon. Nakangiting sagot ni Amaya. Hindi na siya nagtagal pa sa pakikipag-usap sa dalawa. Agad na siyang pumunta sa opisina. Samantalang si Marlon, saka palang nagising nang marinig ang ilang tawag ni Scarlet Blade. Nakapikit pang mga mata niya na sinagot ang telepono. Speak, basag ang boses niyang sabi. Master, nakuha na namin ni Boss Soliel si Marisa. Anong susunod naming gagawing master? Napabalikwas ng bangon si Marlon nang marinig ang sinabi ni Scarlet Blade. Dahil mo siya sa King Palace, sagot niya. Excited niyang binalingan si Amaya para lang madismaya, nauna na lang ang naiwan na kayakap niya kanina. Pinatay niya ang tawag at nagmamadaling bumaba sa kama. Matapos maghilamos, agad na siyang bumaba at yun yung sinabi sa kanya ng hari na umalis pumunta ng opisina ang asawa niya. Bumalik na lang siya sa itaas para maligo na rin. Susundan niyang asawa niya. Ang tigas talaga ng ulo ng babaeng yun. Umaalis na hindi siya kasama. Paano kung may kalaban sa paligid? Usan niya habang naglalakad patungong banyo. Habang nakaupo si Amaya sa kanyang survival chair, abala siya sa pagpirma ng mga nakatambak na dokumento na biglang may kumatok sa pinto. Come in, wika niya habang patuloy pa rin sa pagpirma. Good morning, Miss President. Nahiyang wika ni Fernanda. Hindi niya inasahan na babalik ngayong araw ang boss niya at nakakahiya dahil mas maaga pa ito kaysa sa kanya. Oh, hi! Hi Fernanda, kamusta ka na? Nakangiting bati ni Amaya. Miss President. Gusto ko sanang ibigay ito sa inyo. Sabay bigay niya ng mahabang puting envelope na binigay ni Dylan. Kunot nung tinignan ni Amayang sobrang nakalatag sa ibabaw ng lamesa niya. Ano to? Takang tanong niya. Galing po yan kay Sir Dylan, ma'am. Iniwan niya sa akin kanina. Ibigay ko raw sa inyo. Sakaling pumunta ka ng opisina. Kinakabahan na binuksan ni Amaya ang envelope, ngunit hindi pa man niya lubos na nabuksan yon nang muling nagsalita si Fernanda. Ma'am, gusto ko rin sanang ibigay ito sa inyo. Sabay bigay ng sobre kay Amaya. Tinigil na muna ni Amayang pagbubukas ng envelope na galing kay Dylan. At nagtataka na tinignan ng envelope na galing mismo kay Fernanda. Gusto ko pong magpasalamat ng personal sa tiwala na ibinigay niyo sa akin sa mahigit na 5 taon kong pagsisilbi bilang sekretarya ninyo. Teka, ano bang ibig sabihin ng mga salita mong yan? Nahihirapan na tanong ni Amaya. Gusto ko pong personal na sabihin na magre-resign na po ako, ma'am. Kailangan na po kasi ako sa amin. Isa pa, may sakit po si daddy at matagal niya na akong pinapauwi. Hindi na ba magbabagong desisyon mong yan? Isa pa, bakit naman agad-agad? May problema ba? Takang tanong ni Amaya. Naku, wala po, ma'am. Kailangan ko lang po talaga umuwi sa amin dahil kailangan na rin ako ng daddy ko. Sana po, maintindihan niyo ako, ma'am. Pinipigilan ni Fernanda na wag malaglag ang mga luha niya. Labag man sa kalooban ni Amaya, wala na siyang magagawa kung hindi ang payagan si Fernanda sa kagustuhan nitong umalis. Nang makalabas na ito, muli niyang ipinagpatuloy ang pagbukas ng sobre na galing kay Dylan. Magkasunod na pag-iling ang ginawa niya nang mabasa na magre-resign din ito at wala na itong plano na bumalik. Ano ba talagang nangyayari? Tanong ni Amaya sa sarili.
May connection bang pagre-resign ni Dylan? Sa pagre-resign din ni Fernanda? Alam ba nitong aalis si Kuya Dylan? At si Kuya, saan naman namin siya hanapin ngayon? Mabilis na nagtipa si Amaya sa keyboard ng laptop niya. Susubukan niyang sirain ang security firewall sa cellphone ng kuya niya para mahanap niya kung nasan to pumunta. Meron na siyang access sa contact number nito at yun ang gagamitin niya para ma-detect ang location nito ngayon. Sorry kuya, pero mas magaling akong manghack kaysa sayo. Nakangiting usal ni Amaya. Abala si Amaya sa pagtipa ng mga codes sa laptop niya nang biglang bumukas ulit ang pintuan ng kanyang opisina at inuluwa ang fresh na mukha ng kanyang asawa. Nakakunot ang noo niya nang makita ito. Love, bakit nandito ka? Napangiwi si Marlon dahil sa bungad na tanong ng asawa niya. Love, talaga bang ganyan ka? Sa tuwing pumupunta ako dito, yan kaagad ang tinatanong mo? You are my wife. Hindi pa ba sapat na dahilan yan kung bakit ako nandito? Marlon, alam mo parang ikaw na yata naglilihi ngayon. Isang tanong lang yung akin, ang dami mo ng satsat. Doble na yatang bunganga mo ngayon. Sermon ni Amaya habang patuloy sa pagtipa sa laptop niya. Pumunta si Marlon sa kanyang likuran at hinalikan ang batok niya dahilan upang panayuan siya ng balahibo. Marlon, ano ba? Nawawala ako sa focus. Saway niya dito. Tinignan ni Marlon ko ng ginagawa niya. Nagtataka ito na nagtanong. Bakit? Kaninong system na naman ba yung kinakalikot mo? Kay Kuya Dylan. Nag-resign kasi siya na agaran. Hindi naman sinabi kung saan siya pupunta. Basta kailangan lang daw na muna niyang hanapin ang sarili niya. Sagot ni Amaya. Nahanap mo na ba kung nasan siya? Si Marisa, parating na mamaya sa palasyo. Nakuha na siya ni Scarlet Blade at Soliel. Saad niya sa asawa. Maganda yan. Mas makakatulog siya sa atin. Sagot niya. Heto na, alam ko na kung nasan si Kuya. Excited niyang sabi. Saan? Tanong ni Marlon. Nasa Corner Village. Sagot ni Amaya. Saan banda yan? Tanong ulit ni Marlon. Bulubundukin ang lugar ng Corner Village. Mahirap maabot ng signal kaya siguro nahihirapan si Mommy na kontakin si Kuya Dylan. Pero mga 2 oras lang naman ng biyahe kapag nag-shortcut tayo ng daan. Yun nga lang, titiisin natin ang paglalakad sa bundok. Tumayo na siya at naglakad at nagligpit ng kalat sa lamesa niya. Kakarating ko lang, saan ka pupunta? Tanong ni Marlon. Sa Corner Village, daanan na natin si Mom at Dad sa bahay. Puntahan natin si Kuya. Pwede naman ang mga tauhan ko na lang ang papuntahin natin doon. Buntis ka, love. Ayoko na papagod ka. Hindi ba nga bundok yun? Na-touch si Amaya sa pagiging concern ni Marlon. Ngunit kailangan niyang tulungan ang mami niya na magpaliwanag sa kanyang kuya. Love, mag-iingat naman ako eh. Isa pa hindi ako mapapagod dahil kasama kita. Hindi naman ako maglalakad kasi kakargahin mo ko habang paakyat ng bundok. Parang gustong malaglag ni Marlon sa kinuupuan dahil sa plano ng asawa niya. Ginawa pa yata siyang kabayo nito. Ngunit ano pa bang magagawa niya kung hindi suportahan ang lahat ng gusto nito? Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras dahil agad na silang umuwi pabalik ng mansyon upang sunduin ang 2 matanda. Samantalang si Dylan, kakarating niya lang ng Corner Village. Kitang-kita niyang mga makahulugang tingin ng mga tao na madadaanan niya. Alam niyang nagtataka ang mga ito bakit ngayon lang siya nagpakita. Akala talaga ng mga ito nakulong siya ng mahabang panahon. Hindi niya lang ito pinansin, tuloy-tuloy lang siya sa kanyang paglalakad. Hindi kasi pwedeng ipasok ang kanyang kotse. Iniwan niya lang ito sa ibaba ng bundok. Hanggang ngayon nagtataka siya kung bakit sa daming lugar dito pa naisip ng kanyang ina na tumira. Niyaya niya na ito dati na lumipat ng tirahan ngunit ayaw talaga nitong sumama. Parang may kinatatakutan sa syudad lalo na sa Wales. Bagay na gusto niyang alamin kung anong meron sa Wales kung bakit ayaw talaga nitong pumunta doon. Kaya ang ginawa niya, pinatayuan niya na lang ito ng bahay kahit na gumastos pa siya ng malaki dahil nasa tuktok na ito ng bundok. Nay, tawag niya dito ngunit hindi ito sumasagot. Ang sabi na nag-aalaga dito, may sakit daw ito at siya ang hinahanap. Pumasok siya sa silid nito at nakita niya itong nakahiga. Sobrang payat at halos hindi na maidilat ang mga mata. Nay, muling tawag niya.
Para siyang iiyak sa sitwasyon ng kanyang ina. Ilang taon silang hindi nagkita at namimiss niyang yakap nito. Sir Dylan, tawag ng babaeng nagbabantay dito. Nilingon niya ito, tila ba may gusto itong sabihin. Lumabas ito ng silid at naisipan niyang sundan. Anong nangyari sa kanya? Bakit ganyan siya kapayat? Tanong niya dito. Sir, sa totoo lang po, may tani ng buhay ng nanay mo. Meron po siyang coronary heart disease. At sabi ng doktor, bilang na lang ang araw niya sa mundo. Pakiramdam ni Dylan, ang sakit na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib ngayon ay lalo nadagdagan dahil sa kanyang nalaman. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Araw-araw akong tumatawag sa iyo, di ba? Linggo-linggo ako nagpapadala ng pera. Hindi mo ba inaalagaan ng nanay ko? Galit na sumbat nito sa katulong. Sir, ginagawa ko naman po lahat. Nakikita niyo naman po yon dahil namomonitor niyo naman po ako araw-araw. Parang iyak na sagot ni Aling Tasing. Pero bakit hindi ko alam ang sakit niya? Araw-araw ko siyang nakikita pero hindi ko mahalata na may sakit siya. Nahirapang tanong niya sa matanda. Hindi niya lubos maisip kung bakit nangyari ito sa kanyang ina. Kasi po sir, sa tuwing nag-uusap po kayo sa camera, gusto niyang balutin ng makapal na jacket ang katawan niya para hindi niya mahalata na may sakit siya. Hanggang ngayon sinisisi pa rin po niyang sarili niya kung bakit daw po nangyari ito sa inyo. Kung bakit hanggang ngayon dala niyo pa rin ang trauma sa pagkamatay ng tatay niyo. Kaya ayaw niya na maging pabigat sa inyo sir. Kung kanina lang hindi na po siya makakita, pinipikit niya lang ang kanyang mga mata. Yun bang dahilan kung bakit isang buwan na ayaw niya akong kausapin sa tuwing tumatawag ako? Tanong ni Dylan, pilit pinipigilan ng paglandas ng mga luha niya. Tumango-tango si Aling Tasing. Ayaw niya pong malaman mo na may taning ng buhay niya. Simula nang na-diagnose siya ng doktor na may sakit siyang coronary heart disease, hindi niya naninais na mabuhay pa. Gusto niyang manatiling masaya ka at sa kung ano man ang narating mo ngayon. Ah! Nasuntok ni Dylan ang dingding dahil sa narinig. Walang kasing sakit na mawalan ng isang ina at hindi ngayon papayagan. Habang nagkahiwalay ng landas, sina Dylan at Fernanda nang may dalang pighati at sikreto. Ginawa naman ni Amaya ang lahat upang matunto ng kinaroroonan ng kanyang kuya Dylan. Ngunit hindi inasahan ni Dylan na sa kanyang pagbabalik sa Corner Village ay isang napakabigat na balita at katotohanan pala tungkol sa kalusugan ng kanyang kinagisnang ina ang sasalubong sa kanya. At ang aral para sa kabanatang ito, huwag nating hayaang lumipas ang panahon na may mga panindim at salitang hindi nasasabi. Subukan nating magpatawad at magmahal habang may pagkakataon pa tayo sa piling ng ating pamilya. Mahanap kaya ni na Amaya at ng kanyang mga magulang si Dylan bago pa maging huli ang lahat? At ano kaya ang mangyayari ngayong nakuha na ni na Marlon, si Marisa? Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ako pong inyong tagapagsalaysay, si Miss Maria. Hanggang sa susunod nating kabanata.